Bilang chairman po ng Committee on Health for the past 5 years and a half, I can proudly say na meron na ho tayong naipasa na 82 as principal sponsor, ay principally sponsored 82 laws including the establishment and upgrading of public hospitals. Napaka-importante po nitong mga hospital na ito. Marami tayong mga pasilidad, kulang talaga. Isang kama, 2 pasyente, paano gagaling ang mga pasyente kung ganun po ang kinatatayuan nila. Tuloy-tuloy po ang ating pag-upgrade ng mga hospitals. Kaya po tayo narito ngayon, kahit panahon po ng kampanya, uunahin ko po ang pagsiservisyo muna sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po itong sa usaping kalusugan. Gusto kong ilapit lalo sa mga kababayan natin ang serbisyo medikal sa ating mga kababayan. Unahin po natin ang pagsiservisyo bago ang politika. May we request the committee secretary to acknowledge the other resource persons, and before that, I would like to acknowledge the presence of my colleague, the hardworking Senator Raffy Tulfo. Thank you, Mr. Senator, Chair. thank you for joining us today. Comsec, kindly acknowledge the resource persons. Good afternoon, Mr. Chair, and to Senator Tulfo. Good afternoon also. For this public hearing and inquiry, we have the following guests and resource persons. We have Congressman Adrian Michael A. Amatong of the 3rd District of Zamboanga del Norte. He will be speaking for HBN 1163, the Liloy General Hospital, HBN 10885 of the San Miguel District Hospital, and HBN 11162 of the Aurora Medical Center. We also have Ms. Jasmine Boyser, the Political Affairs Officer of Congressman Amatong. We also have from the Office of Congresswoman Victoria Yu, Attorney Titus A. Borlas Jr., the Chief Political Affairs Officer, together with Mr. Aris B. Atienza. From the Office of Congressman Romel Rico Angara, we have Ms. Laila Aurora A. Reopta, the Chief Political Affairs Officer, together with Ms. Maria Angelica Gumapak and Ms. Cyrus Myra Jane T. Ang. We have the following resource persons from the Department of Health. We have Dr. Emmy Lisa Perez Chong, the Undersecretary for Capital Asset Management and Patient Support Cluster. Undersecretary Achilles Gerard Bravo of the Internal Management Cluster. Dr. Albert Francis Domingo, ICS Secretary. Dr. Melissa Sena of the Health Facilities Development Bureau. We have Director Roderick Napulan of the Administrative Service. Director Alison Umandap of the Malasakit Program Office. And Director Maximo Adan of the Health Facilities Enhancement Program Management Office. We also have Ms. Eda Maningat, Mr. Abdani Marandang, Ms. Angelica Ginto, Architect Louis Molina, Dr. Ian Oliver Makatangay, Architect Eric Guerrero, Attorney Joyce Faye Caranto, and Ms. Andrea Joy Prado. From the Research Institute for Tropical Medicine, we have Attorney Annalisa Duran, Doctor. She's the Director of the RITM. From the Philippine Health Insurance Corporation, we have the new President Chief Executive Officer, Dr. Edwin M. Mercado, together with Attorney Eli Dino Santos, the Executive Vice President and Chief Operating Officer. We also have Dr. Francisco Zoria Jr., the Vice President for Quality Assurance Group, Dr. Adeline Messina, Ms. Cherry Carmen Divina, Ms. Vera Lynn Castro, Ms. Narisa Santiago, the Acting Senior Vice President for Actuarial Services and Risk Management Sector, Ms. Almira Sariba, Ms. Melissa Mabagos, and Attorney Laura Mangasar. From the Department of Finance, we have Mr. Jemar Uriarte, Ms. Judy Lascano, and Ms. Tanya Rial. From the Department of Budget and Management, we have Mr. Mark James Evangelista, Chief Budget and Management Specialist, together with Mr. Juice Rex Abejero, Chief Budget and Management Specialist also, Mr. Jenbert Sison, Ms. Nihal Abdul Rauf Pakalna, and Ms. Susan Faye Bufe. From the Department of Social Welfare and Development, we have Director Edwin Morata of the Program Management Bureau, together with Ms. Marjorie Ethel Nuesca, Mr. Mark De Asis, Mr. Carl Labado, Mr. Ariel Gagarin, Attorney April Ann Dizon, and Mr. Paul Gallo. From the Health Technology Assessment Council of the Department of Science and Technology, we have Ms. Samantha Marie A. Hilomen
and Ms. Giselle Gay Bigay. From the Philippine Charity Sweepstakes Office, we have Mr. Arnel Casas, the Assistant General Manager for the charity sector, together with Mr. Orlando Malaca, Dr. Clarissa Ferrer, and Attorney Julian Isiderio. From the Commission on Audit, we have Attorney Abdul Nasaif Faisal, Director 3, together with Attorney Neri B. Aspili, Ms. Norma Belia Portiles, Mr. Edwin Eborda Jr., and Ms. Abigail Hernandez. From the United Private Hospital Unions of the Philippines, we have Mr. Ronald Ignacio, the spokesperson, together with Mr. Ruel Pahati, the Union President of the Makati Medical Center Employees Association. We also have online Dr. Anatalio Cagampang Jr., the Provincial Health Officer of Zamboanga del Sur. We have Dr. Arlene B. Espirito, the Chief of Hospital of the Abra de Ilog Municipal Hospital. And together with Dr. Nelson O. Rigor, Medical Center Chief 2. We also have Dr. Arvin Alejandro, the President of the Provincial Health Officers Association of the Association. That would be all, Mr. Chair. Salamat, Comsec. Let me just give my opening statement po. As part of the oversight function of this committee, we continue to conduct this hearing to monitor the developments on PhilHealth's commitments to all Filipinos. Patuloy nating babantayan ang PhilHealth upang masiguro na matutupad po ang kanilang mga pangako sa ating mga kababayan, lalo na po yung sa kanilang sinabi na walang pasyente ngayon na pupunta sa mga pagamutan na walang makukuhang benepisyo sa PhilHealth. I am looking forward to working closely with Dr. Edwin Mercado, who has recently appointed as the new president and CEO of PhilHealth. Actually, dapat last week pa po itong hearing natin na-postpone na lang natin dahil nagkaroon po ng changes sa leadership. And I wish Dr. Mercado well, and I hope that his background in the medical field will lead to better PhilHealth management. Sabi ko nga, finally, we have now a doctor sa mamumuno sa PhilHealth. Welcome po, sir. And you have my support dito. Basta, gaya ng nag-usap tayo nung nakarang linggo, unahin nyo lang po ang kapakanan ng mga kababayan nating mahihirap, yung mga pasyenteng umaasa sa PhilHealth. Malaking hamon po ito ang sasaluin ni Dr. Mercado bilang bagong leader ng PhilHealth. Unang-una na yan ang zero budget ng ahensya para sa taong ito at ang paggamit ng wasto ng sobra-sobrang nitong pondo. Tulad ng sinabi ko noon kay Mr. Ledesma, isa puso dapat ang pondo ng PhilHealth ay para sa health. Kaya nga po pinangalanan niyang PhilHealth ay dapat po para sa health yan. At hindi naman po negosyo ang PhilHealth. Insurance po yan na meron pong masasandalan ang Pilipino tuwing tayo po ay nagkakasakit. Hindi yung matatakot tayong magpa-hospital, ayaw nating magpa-hospital dahil takot tayo sa babayarin sa hospital. Dapat kampante po tayo. May peace of mind tayo kung tuwing tayo po ay nagkakasakit. I would like to thank Mr. Ledesma for all his efforts to improve PhilHealth and the healthcare benefits it is mandated to provide. In all fairness, nagbunga po ang ating pangungulit as they were able to act on some reforms under the leadership of Mr. Ledesma. Sa ating pangungulit po, sulit po ang ating pangungulit. Nagkaroon na po tayo rito ng 12 hearings, pang 13th na po ito, for your information. Simula pa po sa health emergency allowances. Kinukulit natin ang DBM, DOH, ang Executive Department, services rendered po yan. Salamat po, Secretary Yusek Chong and Yusek Bravo, Secretary Ted, sa DBM. Na-release na yung 27 billion. Pero still, ngayon, may sumisigaw pa rin. Kahit saan ako magpunta ng mga liblib na lugar, mga health workers doon, hiya pa rin ng sinisigaw. At sabi ko, you have this committee as an avenue. Magsalita kayo anytime dito para po ito sa mga kababayan natin. May opisina kayo na pwede nyong ilabas ang inyong hinaing. At going back to PhilHealth, na-discover natin
na meron pong excess funds ang PhilHealth. Kaya po kinuha ng national government, ng National Treasury, nagkaroon tayo ng hearing dito with Secretary Recto. I'm sorry, medyo na paus na po ako sa trabaho. Sabi naman ni Secretary Recto, ito po yung mga excess funds na kailangan nilang walisin at gagamitin sa ibang priorities. Salamat rin po sa Supreme Court. Finally, nag-issue sila ng TRO sa natitirang 29 billion. Nagkaroon na po ng hearing, I think February 4 sa Supreme Court at pinigilan nga po yung pagta-transfer ng natitirang 29.9 billion. But how about the 60 billion? Ginamit na ba ito? Mababalik pa ba ito? Habang naghihingalo yung mga pasyente na walang pambayad, nagamit po yung pondo ng PhilHealth sa ibang proyekto ng gobyerno. Wag naman po sana. Against po ako dito dahil para sa akin, PhilHealth funds yan. Para sa health yan, ang kalusugan po ay katumbas ng buhay ng bawat Pilipino. Marahil hindi kailangan na mayayaman yan. Ang nangangailangan po dito yung mga kababayan nating mahirap na walang matakbuhan. Gusto ko lang po ipakita sandali yung video muli, sir. Bagong presidente kayo. Meron 2 pasyente. Ayaw magpa-hospital dahil maybe for some reasons. Problema rito, Dr. Mercado, yung takot ng mga kababayan natin magpa-hospital dahil sa takot sa babayarin sa hospital. Yun po ang nakakalungkot, namatay na lang po. Tapos madidiscover natin na sobra-sobra ang pondo ng PhilHealth, natutulog. Tapos tayo naman, nagko-contribute tayo sa ating sweldo, pinagpawisan natin. Tapos hindi naman natin mapapakinabangan yung serbisyo ng PhilHealth na maayos. Halimbawa na lang po, no, isang health worker, provincial health officer po ng Camarines Norte. Nung na-admit po siya, 4 million. Ang sinagot ng PhilHealth, 27,000. Nung na-admit siya muli, 6 million. Ang sinagot ng PhilHealth, 29,000. A total of 57,000 out of 10 million. Ang nakaltas sa sweldo niya, 200,000. Ibig sabihin, nalugi siya, namatay na. Ngayon, tataasan ninyo ng 50% ang case rates. Salamat po. Pero magkano ba yung 50% ng 57,000? 28,500. I-add mo yon, that would be 85,500. Still less than 1% ng hospital billing niya. Napakaliit pa rin po. At last year, nangako ang PhilHealth, sabi niyo, dadagdagan ninyo yung benefit packages sa ating pagpupursige. In fact, pumirma kayo ng commitment letter sa previous leadership, previous president, na si Mandy Ledesma, na 50% ng case rates tataasan ninyo. Sasama na ninyo yung dental packages. Ayun, no, pinirmahan ninyo. Dental packages, yung sa mata, check-up sa mata, libre ng eyeglasses. Ito pang pulisya na na-discover natin, single period of confinement policy na bawal ma-cover ng PhilHealth kung the same sakit. Ito yung tinatawag na no-repeat sakit policy ninyo. Pagka nagka-pneumonia ka ngayon, pag na-admit ka muli next month, bawal within 90 days. Sabi ko, kalokohan naman yun. Mapigilan ba natin magkasakit? Yung 24-hour confinement policy ninyo na kailangan pong magpa-admit ng 24 hours, nag-introduce na po kayo ng bagong emergency packages. So, sana babantayan po natin ang inyong mga pinangako. Salamat. Yung dental, yung mga suggestion ng ating DOH officials, yung Chong, sinama na po nila yung, Sir, ikaw rin sa nag-suggest nun, Senator Tulfo. Buti na lang, isinumbong ko sa inyo noon. So, sinumbong ko kay Tulfo. Ngayon, finally, nasama na po ang dental packages. Babantayan ko po ito bilang chairman ng Committee on Health. Sabi ko nga, kahit panahon ng kampanya ngayon, uunahin ko ang pagsiservisyo sa ating mga kababayang Pilipino. Unahin ko ang kapakanan ng mga pasyente.
unahin ko ang kapakanan ng mga mahirap nating kababayan. At may suggestion lang po ako sa inyo, President Mercado. Marami pa pong Pilipino ang hindi nakakaalam na miyembro tayo ng PhilHealth. Yung mga ordinaryong Pilipino na naglalakad dyan, hindi nila alam na miyembro sila ng PhilHealth. I suggest baka meron kayong identification card, yung mura lang. Yung mura lang, hindi naman kailangan mahal. Yung mura lang na laminated dyan na hindi madaling masira, na meron silang ipapakita. Alam nyo tayo, pag may card tayo, may peace of mind tayo. Maaari yung buntis na yon, yung nasa Cavite at sa Cebu, kung merong card yun, hindi matatakot yun magpa-hospital dahil may ipapakita siya sa mga hospital pag na-admit siya. Meron kayong konsulta program, tinaasan nyo na nga, salamat, from 500 to 1,700. Pero still, out of 115 million Filipinos, less than 10% pa rin po ang nag-i-enroll sa konsulta program. Ibig sabihin, hindi alam. Hindi po alam ng Pilipino na miyembro po sila ng PhilHealth. Information na drive rin po ang kailangan dito, Dr. Mercado. At alam ko, mas alam mo ang trabaho na ito dahil doktor po kayo. Ang pakiusap ko lang, unahin po ang kapakanan ng mga mahirap nating kababayan. As the new leadership takes the helm of PhilHealth, we remain hopeful that these perennial issues will be addressed and we can move closer to the full implementation of the Universal Healthcare Law, though we are still very far yet from its full implementation. To truly realize the spirit of UHC, it is imperative that PhilHealth actively works on enhancing its benefit packages and revising its policies to be more inclusive and responsive. This includes setting reasonable case rates for common illnesses and conditions, ensuring that even complex and chronic health needs are covered. Dapat din nating suriin kung sapat na ba ang naging pagtaas sa case rates dahil baka kulang pa ito kumpara po sa totoong gastusin sa pagpapagamot. We must create a healthcare system that prioritizes affordability and accessibility. We must all act with an extreme sense of urgency kasi buhay po ang nakataya dito. Katulad na kanina na sa video, ilang oras lang po ang pagitan. Buhay po ang nawala. Sabi ko nga, kung nagawa sana natin ang ma-improve ang benefit packages ninyo noon, sana wala kayong excess funds. Tinanong ko nga si President Ledesma noon, nagawa niyo sa isang board meeting ng PhilHealth noong December 16, I think, kung hindi ako nagkakamali. Nataasan niyo yung case rates, na-expandin yung benefit packages, nasama niyo yung dental packages, nasama niyo yung optal. Kung nagawa niyo nung Disyembre, bakit hindi niyo nagawa nung Enero? Wala sana kayong excess funds. Walang wawalisin ang National Treasury, walang wawalisin ang national government na excess funds kung nagawa ng maaga. Ilang buhay ang masasalbar ng perang yon na ibinalik sa National Treasury dahil sinasabi nilang excess funds. Hindi excess funds yun. Pwedeng gamitin yon sa mga pasyenteng mahihirap. Hindi ko makukonsider na excess funds yun. PhilHealth must adopt a proactive stance and explore innovative ways to maximize these funds. While we acknowledge and laud recent reforms implemented by PhilHealth, equally important is ensuring that all members are informed of the benefits they are entitled to. Dapat po alam ng mga kababayan natin yan. Last hearing, we found out about the low utilization rate of the Consulta program. Although 27.8 million Filipinos are registered with the program, only 7.7 million have undergone initial profiling. May reklamo po kahapon na Dr. Mercado, Attorney Eli. May nakausap po kaming mayor, dalawa. They are from Aklan, province of Aklan. Dapat guest po ito ngayon, silang dalawa. Ang reklamo nila, yung profiling, meron silang third party na hinire to encode, pero yung profiling, hindi po nakakarating pa yung transmittal doon sa inyo. So yun ang reklamo nila. How can they avail of the services of your Consulta program
kung until now ay hindi pa po na-acknowledge mismo ng main office. So there is problem sa inyong transmittal, yung profiling. At last hearing, yun nga po nasabi ko, mabagal yung registration process na tinatawag nila. 2 mayors po yung nagreklamo. And I'm sure 1,494 towns, municipalities, and more than 100 cities. Ganon rin po ang magiging problema. I don't know. Kindly check on that. Maybe sa transmittal, sa internet raw, or sa inyong profiling. Bilisan nyo lang po dahil buhay po dito ang nakataya. At we will also continue to discuss the developments in our goal of making medical assistance more accessible. Sabi ko nga, pag mataas po ang coverage ng PhilHealth, mas mababawasan ang problema ng DOH, ng PCSO, ng DSWD. Kasi mas malaki yung counterpart ninyo, mas mawawalan ng yung problema natin sa out-of-pocket expenditures. So, please lang sa PhilHealth, mamaya marami tayong katanungan. Lastly, we are committed to make this hearing as a platform and avenue for our healthcare workers to voice out their concerns. Unahin na lang po natin ang HIA, no, report ng HIA. Dahil kailangan na po umalis nila Secretary Yusek Bravo. At babalikan ko po yung full report ninyo, updates from PhilHealth. Bibigyan ho namin kayo ng sapat na oras to report to the public kung ano ng plano ninyo for this year at ang anong reforma. At unahin lang muna natin rin po itong, we have 3 hospital, 5, sana. We have 5 local hospital bills. Ito pong establishing the San Miguel District Hospital in Zamboanga del Sur, establishing the Aurora Medical Center. Pangatlo, establishing the Liloy General Hospital in Zamboanga del Norte. Ito yung sa inyo, Congressman. At pang-apat, renaming the Abra de Ilog Municipal Hospital in Abra de Ilog Occidental Mindoro to Abra de Ilog Community Hospital. And renaming the Far North Luzon General Hospital in Luna, Apayao, to Elias K. Bulot Senior General Hospital Medical Center. 5 hospital bills po itong tatalakayin natin. At ito rin pong HPEP, no? Ito po yung mga health facilities. Kumusta na po sila? At wala bang naging mga white elephant dito na pinondohan po ng national government? Baka nakatiwangwang lang. Papakinggan po natin ang kanilang updates. And of course, itong sa kay Senator Rafi. Yung sa anti-venom issue rin po na gustong talakayin rin po ni Senator Tulfo. At updates on HIA and updates on malasakit centers. Dr. Mercado, I'm sure alam mo yan dahil you're from PGH, may malasakit center din po doon. Kung tumaas po yung coverage ng PhilHealth sa mga pasyente, halimbawa na lang, may 87,000 yung hospital billing. Kung tinaasan po ng PhilHealth yung coverage, halimbawa, nag-cover kayo ng 30,000, yung babayaran ng pasyente na 57,000, lalapit yan sa malasakit center, hingi ng tulong sa PCSO, DOH, DSWD, mas mababawasan yung problema niya kung tataas yung coverage ninyo. Buti na lang po, may malasakit center na pwede nilang lapitan yung ating mga pasyente. Mas mababawasan yung problema nila sa kanilang hospital billing. But, pag tumaas yung coverage ninyo, mas malaking tulong po yun sa mga mahirap natin. Sana ma-attain natin na yung zero balance na wala ng problema at makakauwi sila. Kasi yung ibang pasyente, sinasangla ang mga gamit, refrigerator sa amin sa bukid. Yung mga karabaw, binibenta para lang po makalabas sa hospital. Mahirap po maging mahirap at malaki po ang tulong ng PhilHealth dito na may masasandalan po sila. Anyway, Senator Tulfo, meron kayong katanungan about anti-venom? Yes, thank you, Mr. Chair. I'm happy na nandito yung presence ng RITM, okay, and the presence of Attorney Ana Liza Duran, because during the last hearing that I attended sa committee ninyong ito, Mr. Chair,
hindi masagot-sagot ng DOH, yung mga katalungan ko. Now, thank you, Mr. Chair. So, diretso na ako sa mga katalungan ko. Sige po, para nga. RITM, you should keep your records straight. Fixed it. Bako-bako yung mga records ninyo, yung mga data ninyo. Hindi ko alam kung sino ba yung kumukuha ng data ninyo tungkol doon sa mga nakakagat ng ahas at namamatay. I'll give you an example. Sabi ninyo, noong 2023, out of 1,278 snake bite cases, 3 lang ang namatay. Naniniwala ka dito, Dr. Duran? Sir, good afternoon po, Your Honor, Senator Tulfo. The reports that we receive from the hospitals to which we distribute the PICAV are only limited to the reports that they give to us at the RITM. It is the reports of the RESUS and the CHDs po, yung mga health centers or other than those hospitals to whom we distribute po the PICAV supplies are not given to the RITM. So what we have only are the data that is being shared by the hospitals to whom we give the stocks po of the PICAV. Thank you Pero po. hindi magkakatugma yung records ninyo versus yung records ng mga ospital na nakatanggap ng PCAV. Halimbawa, sa 1,367 incidents with 16 deaths compared sa inyo na mas mababa. But anyway, kilala niyo po si Marvin J. Sarmiento. Siya po ay wildlife biologist at Philippine Toxicology Society. Kilala niyo po siya? Apologize po, Okay. hindi ko po siya kilala. Base po sa ginawa niyang pag-research on his own, 67% ang mortality tuwing may nakakagat na ahas. Libo-libo po ang namamatay dito sa Pilipinas dahil sa snake bites, dahil sa kakulangan sa anti-venom. Thousands po. Hundreds po ang namamatay dahil sa rabies. Alam niyo po yan. This is really very alarming. Karamihan po sa mga namamatay dahil sa snake bites, mga farmers. Kasi sila po yung nagbubungkal ng lupa at nagtatanim. Ngayon, ito pong PCAV, Purified Cobra Antivenom, ano niyo po ito? 1962 pa po ito, ba't ayaw niyo pa pong palitan, baguhin? Yes po. Senator Tulfo, ang atin pong production ng PICAV ay isa po sa mga maipagmamalaki ng ating gobyerno na nagagawa ng teknolohiya po ng Pilipinas. Yun pong ating technology for the production po of the purified cobra antivenom, hindi po natin ito kailangang palitan, bagkus ang kailangan po natin ay palawakin ang ating production po for the PICAV When I say po. palitan, ibig ko po sabihin, yung pong makabago ng combination. Kasi sa ngayon, sige nga po, ilang snake species ba meron sa Pilipinas sa pagkakaalam niyo po? Marami po ito, Your Honor. Ilan po? Ilan? Maaari po ito ay nasa 5 hanggang 6 po. Okay, Opo. bagitin niyo po yun. Opo, ang amin lang pong nagagawa ay yung monovalent technology, which is specific to the Cobra philippinensis, because the Cobra philippinensis po has the highest species of snake and venomous snakes in the Philippines. I agree with you, madam. Pero Apo. marami po mga venomous na mga snakes na hindi po compatible doon sa PCAV natin. Kaya namamatay sila. Ito po yung top na 4 common snake species sa atin. Philippine Cobra, Samar Cobra, King Cobra, Equatorial Spitting Cobra. Your Honor po, meron po tayong tinatawag na monovalent and polyvalent purified cobra antivenom. Sa ibang bansa po, meron po tayong multivalent. Ngunit ang technology lang po natin sa Pilipinas ay monovalent. Hindi po naman nagkukulang ang RITM dahil kami po ay nagpadala ng ating mga empleyado upang pag-aralan po ang polyvalent technology of production ng cobra. Opo. Kaya nga po, bakit hindi natin umpisahan na yung polyvalent?
Opo. Para mas marami makover. Yes po, sir. Kasi Ayan, nangyari po, Doc, yung sa snake bites, alam mo, kinagat ng cobra na wala po sa listahan doon sa pick-up ninyo, ibang species yun. Hindi tatalab yung antivenom na meron tayo. Sir, actually po, wala pa pong na-publish na pag-aaral na ang ating purified cobra antivenom ay hindi effective sa iba't ibang klase ng snake bite dito sa bansa. Sa ngayon po, mayroon pong initiative sa aming institusyon. Ma'am, sorry. Meron po mga data na in-injectionan, dinescribe ng tao na kinagat siya ng cobra, in-injectionan sa antivenom ng cobra pero namatay pa rin kasi hindi nga po magkatugma. Kasi yung pala, different species yun. Your Honor po, meron pong pwedeng dahilan kung bakit po namatay ang pasyente, pero hindi po ito dahil probably sa binigay nating purified cobra antivenom. Maaari pong tugma ang ating gamot o yung PCAV, subalit late na po nang nadala ang pasyente. No, ma'am. No. Sabi po ni Marvin Sarmiento, he's an expert. Opo. Siguro, let's give it to him. Sabi niya, yung PCAV natin ngayon ay luma. Marami na mga species na hindi na covered nitong antivenom na available sa atin ngayon. Ganun lang po kasimple yun, ma'am. Yes po. Kung tayo po ay gagawa ng polyvalent, ito po ay isang napakagandang initiative para sa ating gobyerno. Subalit, ang teknolohiya pong ito ay nangangailangan ng mga expertise at sa ngayon po, ayun nga po ang pinapadala naming mga empleyado sa ibang bansa upang pag-aralan po nila ang polyvalent technology. Ito po ay meron na sa ibang bansa, subalit dito po sa atin ay hindi pa po ito nagagawa. Para po ito magawa, kailangan din po natin ng advanced technological knowledge or capacity development ng atin pong Okay, mga ma'am, empleyado. excuse me. Ang haba po ng mga sagot ninyo. Gusto kong paiksin. Do what we have to do na para ma-adapt natin itong polyvalent na sinasabi niyo. Sabi mo, mag-aaral, studies, etc., etc. Ang haba ng proseso. Come on. Marami na namamatay every year. Bawat buhay, isang buhay na namatay dahil sa kagat ng ahas, that's very, very valuable. Puro lang tayo pag-aaral at lahat ng technology kailangan papasukin na. Pag-aralin sabay-sabay lang dapat pag-aralin. And then, i-adapt agad natin. So, kailan po yung may timetable ho ba tayo para maging polyvalent na po yung ating antivenom? Yes, sir po. Actually, meron na Kaya ano po yung timetable po? Ang timetable po natin, kapag po tayo mag-start ng polyvalent, aabutin po tayo ng within 2 years ang earliest timeline. Sa ngayon po, nag-submit na rin po kami ng request for the improvement of the biologicals manufacturing facility. Plus, ang kinakailangan din po ay mas malaking lote para po sa aming kabayo na ginagamit Okay. po. Opo. So ito din po ay naibigay namin ang sulat, kung maaalala ko po, ay last year sa opisina din po ninyo at ni Senator Bongo at kay Secretary Herbosa. At ang DBM po ay sumulat na din para po kay Yusek Bravo upang ang pondo po na hinihingi namin ay maibigay din po sa susunod na taon. Okay. So, ang timetable niyo po in 2 years, so polyvalent na po yung antivenom natin. Kasama na po dyan, makapag-aral na po, makapag-train yung mga tao natin, ninyo, from our ITM, and then bibilin tayo ng technology na para mabuo ito. Tama? So, pag sinabi niyo 2 years, 2026, bakit mas matagal pa po? 2027? Sir, yun lang po yung earliest proposed timeline namin sapagkat kinakailangan din po namin na humingi ng tulong sa mga, for example po yung... Ma'am, excuse me. Okay, 2 years. 2 years para mag-train ng mga tao? Hindi po, sir. 2 years po para po i-set up yung possibility ng aming facility to be able to have a polyvalent manufacturing facility. Okay, are we starting to do it now? Nandun pa lang po kami sa proposal kasi po kailangan po ito ng pre-feasibility and feasibility study. And once po yun magawa, mag-aabot po yun ng mga 1.5 to 2 years para po ma-apply ang feasibility study po for a polyvalent
purified cobra antivenom. Kasabay din po nito ay meron po kaming pre-feasibility study for a vaccine facility in the country. Okay. Bakit hindi po lahat ng mga ospital may antivenom sa ngayon? Maraming mga ospital na wala. In fact, there's this hospital sa Kawayan City, may nakagat na farmer. Dinala doon sa Kawayan, wala siyang antivenom. Hinintay nila na mamamatay. Kasi Opo. wala eh. Walang antivenom. Yes po. At maraming mga Honorable. ospital pa, especially Opo. sa mga far-flung areas. Di ba dapat lahat ng mga ospital, especially pag may mga farms, yung may mga sakahan, dapat lahat ng ospital sa mga lugar na ganon, meron dapat antivenom. Marami wala. Tama po, Your Honorable Senator. Ideally po, dapat po marami tayong mapoproduce na antivenom. Subalit, with the limited horses that we have and the lot area that we have, limited din po ang magiging production ng ating antivenom. Limited horses po. Ang daming mga kabayo dito sa Pilipinas. Yung iba pa nga ginagawa na ng kalesa. Opo. Panghila sa kalesa. Opo. Yun din po ang kasama dun sa aming proposal. Actually po, meron na po kaming market study of... Ma'am, doon muna tayo sa mahirap kumuha ng kabayo. Diyan sa karerahan sa Santa Ana, daming kabayo, pinangkakarera lang. Kung meron kabayo lang, pong- marami tayong mabibiling kabayo. Opo. Ilang kabayo bang kailangan? meron po kasing requirement yung kabayo, hindi po pwede yung pangkarerang Hindi, kaya kabayo. Opo. in-example ko lang po kasi sabi mo, mahirap sa kabayo. Ang daming kabayo sa Pilipinas. Ilang kabayo bang kailangan para mabuo itong... Alam ko yung kabayo yung ginagamit para pag-process Opo. nitong antivenom. Opo. Ilang bang kabayo ang kailangan? So, para ang maparami? kailangan po natin, sa 27 to 30 horses po, nakakapag-produce po kami ng mga 3,000 ampules. Sa ngayon, ilang horses meron tayo na ginagamit pa? Meron po kaming 33, pero kung minsan po 27 lang, kasi yung iba po, hindi po sila nagre-respond doon sa binibigay na venom. So, kung 33 po yun, yung 27 na, yun po yung actual na meron kami, ang napoproduce po namin doon ay 3,000 in a Okay, year. so bakit hindi natin dagdagan yung 27? Dahil sabi nyo, kinakapos nga tayo sa Opo. antivenom. So, Hindi po natin gawin nyo, pwedeng... doblehin nyo po, gawin yung 60, 70. Yes po. Pero kailangan po namin ng malaking lupa. So yun din po ang ninegotiate namin ngayon dahil po dun sa lupa na kinatatayuan ng aming 27 to 30 horses ay napakaliit po. Ilang hektare po yung present na lupa? Nasa 2 hectares lang po. Ba't hindi kayo bumili pa noon ng malaki-laking hektarya? Ngayon po ay ongoing po ang aming market study for a lot na pwedeng mabili. So, nasabit na rin po namin ang aming proposal sa Department of Health regarding a bigger lot po for the horses. So, kayo na po mismo umamin na totoo yung sinabi ko na maraming mga ospital sa mga probinsya lalo na walang antivenom na kung saan may mga sakahan at yun ang pong matakbuhan ng mga farmers natin na nakakagat ng cobra. So, Opo. ano pong solusyon nyo sa ngayon? Ang ginawa na po namin ito ng solusyon. Ano po yun? Ang mga big hospitals po na government hospitals, ang pinagdadalhan namin ng mga supplies ng ating PICAV. At ang nangyayari po ay doon din po kumukuha ang ibang maliliit na ospital sa kanilang regions. Okay. So may listahan na po kami nito at ito po ay nire-refill namin every now and then. Nagbibigay na rin po sa amin sila sa amin ng datos kung ilan na po yung nauubos nila at nagbibigay po sila sa amin ng need na kailangang ma-refill yun. Dati po kasi ay walang ganong mga datos po, pero subalit ngayon po, ibinibigay na rin po nila ang datos pati ang paggamit ng kanilang mga ampules, ilan po ang pasyenteng nakita nila kada malaking ospital na government at kada rehiyon po. So yan na po yung aming ginagawa sa ngayon. Po kayong ginagawang study o survey kung alin lugar sa Pilipinas ang concentrated ng isang species, halimbawa, or 2 species, o maraming cobra. Opo. Meron po kaming data kung ilan pong sa region, bali region 1, 2, 3 po ang pinakamaraming reported venomous snake bites. Pero hindi po kasi sa amin, sa RITM, ang pag-aaral ng mga different kinds of snakes in different areas of the country. However, we can probably collaborate po with the Bureau of Animal Industry so that we can make a protocol to study all the different snake bites in the country. But ito po ay hindi po parte ng aming
mandato sa RITM, subalit maaari po kami makipag-collaborate sa Bureau of Animal Industry. Sa Ito, ganito ulitin po. ko po ito si Marvin J. Sarmiento. Siya po ay wildlife biologist at Philippine Toxicology Society. Opo, Ito po yung i-contact data- po namin siya. Ito po yung binigay niyang data sa amin. Noong 2022, 5,714 cases ng snake bite sa Pilipinas. Out of that 5,714, 3,428 ang namatay. Ang laki po. Di ba? So, kailan pa po natin, hintayin pa ba natin na madadagdagan, mamatay na unnecessary kung tutuusin? Dahil lang kulang tayo sa kabayo? Dahil lang kulang tayo sa maliit ang lupa? Come on, bilis-bilisan nyo naman. Yes po, Your Honor. Talaga po nagmamadali kami sa lahat ng aming mga proposals at hindi naman po nagkukulang ang RITM dito, and we are closely working po with our cluster heads po sa Department of Health. Nakapagbigay na po kami ng mga appropriate na sulat para po magawa po namin ito within the year. Yun pong report ng ating butihing Philippine Toxicology scientist, hindi ko po mabibigyan ng comment yon as of now kasi po iniisip ko po baka projected value po iyon from a baseline data pero hindi po siya yung actual number of venomous cases or those who really died from the snake bite. So hindi ko po siya mabigyan ng comment. But we can also reach to him in case po in the future we will be having collaborative studies with the Bureau of Animal Industry. Is Marami it- pong salamat. Yeah, is it true na yung mga taga-India nag-harvest ng venom dito sa Pilipinas and then dadalhin sa India, ipoprocess and then ibebenta pabalik dito sa atin at napakamahal na? Wala po akong idea or knowledge about that po, Your Well, you have to Honor. investigate. There is such a thing na nangyari ngayon po. Ma'am, mga LGU ang bumibili. 10,500 per vial. I-report po namin yan sa aming cluster head sa central office and we will take note of the reports kung nangyayari po talaga ito. So, to wrap it up dito sa snake bites po, sabi nyo in 2 years time, mabuo na po yung polyvalent na programa ninyo at makaka-acquire na kayo ng maraming horses at malaking lupa. So therefore, mababawasan na po yung mortality rate sa mga snake bites victims. Tama po? Yes po, At Your Honorable. inumpisa nyo na po yung proposal. Yes po, opo. Okay, sige po. So babalikan ko po kayo next year kung nasaan na po kayo. Opo, Ganun Your po kami Honor. dito. Yes po, Your Honor. Now, pwede po, Isingit ko lang po. Itong sa rabies, parang nakausap ko kahapon itong mga mayors. Kulang daw yung rabies vaccines ng DOH. How is the DOH addressing this? No? Paano ba ma-access itong rabies vaccine? May free rabies vaccine ba na available sa DOH at LGU sa ngayon? No? Ang rabies treatment ay covered ba ng PhilHealth? According to DOH, the number of rabies cases nationwide increased by 23% or a total of 354 from January 1 to September 14, 2024. So, ang dami na pong namamatay po ng rabies. In fact, in Davao Region, 36 persons died of rabies infection last year. Ito po ay 50% increase from the data of 2023. Sa RITM ho ba ito? Sa DOH ho ba? Paano ba maka-avail? Napakamahal po nitong pag nakagat ka, pag nagpa-injection ka ng rabies, ang mahal. Sobrang mahal. and also, Mr. Chair, may singit yung availability ng anti-rabies. Marami pa rin namamatay na hindi dapat. Unlike sa cobra, bibilang ka lang na minutes or hours. Oo. Okay? Sa rabies, ilang araw to bago, di ba, magkaroon ng... Yung anti-rabies injection ninyo, paano ba ma-avail kagad? Or itong anti-rabies vaccines ninyo, libre ba ito? Sa DOH ba? Kindly, Doktora, or you want to refer it to the DOH kung sila pong appropriate person to answer? At matanong ko rin makasingit na rin po,
Mr. Chair, bakit may namamatay sa rabies? Like I said kanina, unlike sa venom ng cobra, minutes lang o oras. Sa rabies, meron kang ilang araw. Di ba? Para talagang magkaka-serious ang problema mo. Ba't may namamatay pa rin? Marami pa rin. Libo pa rin ang namamatay kada taon. Ang masasagot ko po ay yung sa amin sa RITM. Ang RITM po ay may mga libreng rabies vaccine at ito po ay binibigay namin sa lahat ng mga pasyenteng dumudulog po sa aming tanggapan at ito po ay libre. Doon po sa mga pangyayari na kulang ang rabies vaccine sa ibang mga health centers or local health centers, pasensya na po pero hindi ko po masasagot sa aming kapasidad sa RITM. Kung bakit po sila namamatay, marami po tayong mga pasyente na nakakagat ng aso at hindi po sila dumudulog sa ating mga tanggapan sa ospital upang magpa-anti-rabies. Meron pong isinasawalang bahala ang kanilang pagkakagat o ang kanilang pagkaroon ng daplis. At ito po ay nagmamanifest o lumalabas po ang mga simptomas na napakalayo na po sa araw ng kanilang pagkakagat. So mangyayari po na sa umpisa, akala nila sila ay okay, walang nangyayari. Subalit ang mga nakakagat po sa kanilang hayop ay maaaring namatay at ito po ay hindi nila pet dogs or maaari pong ito ay mga layas na aso at hindi na po nila alam na namatay ang asong ito. So lumalabas po ang kanilang mga simptomas later and by the time po na magkaroon ng symptoms, medyo too late na po for them to get the benefit po of the anti-rabies Correct. vaccine. Pero may mga insidente rin po dahil mahal yung anti-rabies vaccine. So, yung mga iba, nag-herbal na lang, thinking na magagamot sa herbal yung rabies. So, gawan niyo po ng paraan na yung rabies vaccine, anti-rabies vaccine, maging available para sa lahat. Hindi lang po yung mga nak-afford ang pwede magpa-inject o pipila pa sa PGH. Paano kung sa probinsya at wala pong malayo sa public hospital? Dapat po pag-aralan niyo po to, do some studies na wala po dapat mamatay dahil sa kagat ng aso. Siguro another way to do that is education through the barangays. Magpa-disseminate kayo ng mga information na ano ba dapat gawin pag kinagat kayo ng aso. Gamitin niyo po yung media, website ninyo. Ako po, tutulong sa inyo. Diba? Wala po dapat talaga mamatay dahil sa rabies kung ginagawa lang po natin lahat ang ating trabaho. Ibig sabihin, dito po marami namamatay sa kagat ng aso dahil somehow may mga naging pabaya sa mga taga-gobyerno natin. Di po ba? Sa amin po sa RITM, kasama na din po doon ang aming mga yearly training na ibinibigay para po sa ating mga mamamayan at pati din po doon sa mga health workers natin sa mga iba't ibang health centers na humihingi po ng tulong sa amin para sa training. So ito po ay nagiging parte na rin po ng trabaho at mandato ng RITM at tumutulong po kami sa ating central office sa pagbigay po ng education para po sa mga nangangailangan sa pag-manage po ng rabies. Pasensya na po pero doon po sa ibang mga katanungan maaari ko pong iibigay po sa aming central office na mga kasamahan. Thank you po. Sige po. Ang gusto ko po sana mangyari by next year, since nag-usap na tayo ngayon at alam niyo na po kung gaano kaseryoso yung problema sa rabies, gawan niyo po ng study, gumawa kayo ng programa na para ma-minimize po yung mortality rate sa kagat ng aso, mga victims na nakagat ng aso. Okay? At least alam niyo na po ngayon. Last na lang po, Mr. Chair, ano? Yung sa jellyfish, may namamatay pa rin dahil sa jellyfish. Ano ho ba yung ginagamit na antidote sa ngayon sa mga taong na sting ng jellyfish? Your Honor, hindi na po sa amin sa RITM pero baka po masagot po ng aming mga kasamahan sa kay Dr. Domingo.
Hindi na po RITM yon. Di po sa amin nadadala ang mga may sting po ng jellyfish. So, Hindi na bakit- po sa RITM. Bakit hindi po nadala? Saan po dapat dinadala at sino po dapat ang gagamot? At sino po yung ahensya ng ating gobyerno na ang tutulong? Ang pagkakaalam po namin, ang mga nakakagat po ng jellyfish or nagkakaroon po ng mga sting na to ay dinadala po sa mga ordinaryong ospital na kung saan meron po tayo mga espesyalista na maaaring gumamot po nito. Pwede po ang mga emergency room ng mga nearby big hospitals and government hospitals. Ito po, ayon kay sa biochemist na si Angel Yanagihara, Associate Professor of University of Hawaii, indicated that Philippines is ground zero for box jellyfish. Ground zero po tayo. Alam niyo na po ibig sabihin yan. And a lot of poisonous jellyfish species. Now, ang ginagamit natin dito ay epinephrine, yung pang-antidote sa jellyfish sting. Lethal to box jellyfish sting management po ito. Did you know that? Ma'am, kayo dyan sa RITM? So, Your ibig sabihin, Honor- ma'am, Apa. ibig sabihin, pag na-stung ng jellyfish, box jellyfish, na marami dito, karamihan sa mga jellyfish dito ay box jellyfish ang species. Dinala sa ospital. Pagdating sa ospital, jellyfish, na-sting ako eh. Agad-agad epinephrine, yun lang ang available sa atin ngayon. At lethal to sa box jellyfish. Pero sa mga ibang jellyfish, maaaring tatalab to. Karamihan box jellyfish meron tayo. Kaya marami pa rin namamatay dahil sa jellyfish sting. Sir, ang naalala ko po, ang reason po sa mga biglang pagkamatay ng mga taong nakakagat ng jellyfish, nagkakaroon po sila ng tinatawag na anaphylactic reaction. Kaya po yung epinephrine ay binibigay upang malabanan po nito ang anaphylaxis sa buong katawan. I understand, ma'am. Let me interrupt you there. Apo. Kasi may lumapit po sa programa ko, ano po, yung bata na stung ng jellyfish. 5 years old siya. Dinala siya sa ospital. Okay po siya. Maganda pa, very, ano pa siya, cooperative sa mga utos ng doktor. Nung inindiksyonan siya ng epinephrine, doon na siya nagka-convulsion hanggang sa namatay. Bakit? Box jellyfish yung nag-sting sa kanya. Pero ang in-injection ng epinephrine, hindi dapat. Pag-aralan niyo po yan, ma'am. Make a study out of that. Make a study out of that. Box jellyfish po ang species ng karamihan ng jellyfish na sa ating mga karagatan dito na nakastang ng mga ano natin, ng mga swimmers natin o fishermen. So therefore, maghanap kayo kung ano yung dapat na antidote para sa box jellyfish sting. At dapat po mabawasan rin po ang mortality. Kasi every year, daan-daan po ang namamatay. Di ba? Di ba nakakalarma? Isang buhay lang po. Maalarma na dapat tayo. Kung hundreds, thousands, pagdating sa snake bites at rabies, dapat po kayo dyan sa RITM do something na kung pwede zero. Pero alam ko naman na that's impossible. Mabawasan man lang ng napakalaking porsyento kasi nakakaya po ito eh. Sobrang dami namamatay because of that. Thank you, Mr. Chair. Salamat. Pwedeng pakisagot from DOH yung anti-rabies na vaccines or yung injection? Mr. Chair, good afternoon po. Senator Tulfo, good afternoon. As the procurement USEC, for last year po, we were able to buy 330 vials of anti-rabies. Naubos po siya, and now for 2025, we have 2.7 million doses of anti-rabies na bibili natin. Under pre-procurement process na po siya for this year. So hopefully in a span of 30 days or 45 days, magkakaroon na po tayo ng notice of award and notice to proceed. So makaka-deliver na po tayo ng anti-rabies vaccine. Last na lang pala talaga, Mr. Chair. Go ahead. Dito sa PhilHealth,
yung sa free dental care, gumagana na po yun? At saka yung pre-pustiso, wala pa? O, preventive lang? Muna. Yung pustiso, next time. Sobra-sobrang pera ng PhilHealth, tapos pustiso ng mga senior citizen natin, hindi natin magawa ng paraan na maging libre. Dapat po hindi. Pag-aaralan po namin, Senator. Pag-aaralan niyo po. Kailan po niyo pag-aaralan, Doc? Part po nung commitment namin, Senator. Tsaka meron na ho kaming binabalangkas na mga dagdag pong benepisyo. Within the ilang months pa tayo? Sir, we will So, report sa in the ngayon, next- pag meron tayong mga senior citizen o mahirap na kababayan, gusto magpapustiso, hindi makocover ng PhilHealth yan, magbabayad siya. So ano po ang libre ngayon? Dahil ito yung ni-request natin at meron kayong commitment letter dito to include dental packages. So paki-explain lang po sa publiko, saan nila pwedeng ma-avail ito? Check-up lang ba? O kasama ng bunot sa ngipin? After bunot, anong bibigyan ba ng gamot? Go ahead, Yusek Chong, you want to answer? Mr. Chair, Senator Tulfo, it was approved last year only the preventive package for the dental. So ang kasama po dito sa preventive package ay oral check-up and then prophylaxis for two times in a year, and then 2 pit and fissure sealants para sa mga bata, and root surface protection para naman po sa may edad. Ngayon po, nung nag-usap po kami last year with PhilHealth, this is the initial salvo lang, the preventive. And then we will go on to the curative, and then kasama na po dito yung prosthesis. Ngayon po, dun sa ating MAIFI program, Mr. Chair, na-include po natin ang dental packages. Dun po ngayon masasama lahat halos ng kailangan ng pasyente with regards to oral health. Bibigyan lang po namin siya ng range for the price, and we are now starting to accredited dentist to the DOH and then eventually to PhilHealth. So, ibig sabihin, Yusek, yung pagpabunot ng ngipin, hindi covered ng PhilHealth yun? Ngayon po, only one emergency extraction lang po ang covered dun sa preventive. One lang. Opo. Bakit one lang po? Kasi po ang on board pa lang po is the preventive package. So eventually, after po nung last year, today, January 2025 po siya effective. Ngayong year po, aayusin na po namin yung curative po na packages ng oral health. So yan po ang aking naman commitment. As a dentist po, that's my personal commitment to you and to the PhilHealth and to the Filipino people na aayusin na po natin unti-unti na maging part ng PhilHealth ang oral packages, including everything, not only preventive, Mr. Chair. Okay, last naman po. CT scan, MRI, X-ray, bakit hindi covered po ng PhilHealth yan? Yung pamandin yung mga mamahal na singilin, yung mga certain lab test, dapat po i-covered na yon. Sir, meron ho, thank you for the question, Senator Tulfo. Kasama na po doon sa aming PhilHealth Outpatient Emergency Care Benefit Package, yung pong mga pagsusuri na katulad po ng CT scan, PET scan po at MRI, at ito po ay inilabas po namin na practice guidelines nung November 30, 2024. Ito yung, di ba, tinanggal na natin, at meron tayong 24-hour confinement before na kailangan mo magpa-admit bago i-cover. So ngayon, is it part of the emergency packages na hindi na nila kailangan magpa-admit at pwede silang magpa-CT scan, pwede silang magpa-X-ray? Ito ba yung mga new packages ninyo, emergency packages? Am I correct? Yes, sir. Ito yung part ng inyong commitment. Yes, sir. At itong sa dental na part ng inyong commitment, dental packages, yung sinasabi ni Yusek Chong na ngayon isang ngipin lang, mas pinalawak nyo pa itong dental packages ninyo. Aside from the help of DOH dito sa MAIFIP, na tutulungan nila sa curative,
Etong sa inyong preventive side sa dental, pwede niyo ma-explain niyo sa publiko kung ano yung pwede nilang mai-avail sa PhilHealth at pwede ba nila itong gawin sa mga super health center? Kasi sa super health center natin, nakikita ko doon, may mga dental chair po doon. So kung may dentist doon, anong i-cover ng PhilHealth sa ngayon? Bunot? Ilan ngipin? Isa lang? O may limit ba? Ano, one at a time? O pwedeng dalawa? O pwedeng tatlo? Sir, gaya po ng sinabi ni Yusek Chong, preventive or ano lang po muna parang yung pangunang lunas. So talaga pong limited muna, bunot, pasta, cleaning, fluoride treatment o yung topic. Ito mo, bunot, pasta, Cleaning. walang pasta? Pasta hindi raw eh. Wala pa. So, hindi pa kasama sa PhilHealth ang pasta. Huwag ka magdagdag kung wala sa listahan, Doc. So bunot, Sabi niya, wala rang pasta eh. Mr. Chair, if I can say it, prophylaxis, so yung cleaning po yun, twice a year. And then po sa mga bata, yung pit and fissure sealant, yung mga permanent na bagang, nilalagyan po siya ng protection para hindi po siya masira. And then, pag may edad naman, nilalagyan ng root surface protection. Yung pong, ito po yung ipin, ito yung gilagid, yung portion na nangingilo. Kasi habang nagkakaedad po, naa-abrade po yon. So, yun po ang kasama muna na dalawang ngipin ang pwede. Pero hindi pasta po yun. Hindi po pasta. O, dapat yung pasta ilibre na po, Doc. yun ang check nyo rin po, yung pasta. Yung iba kasi, habang pwede pang pwede pang pakinabangan. Yung iba, tatanggalin na lang. Hindi libre yung pasta. Sayang naman yung ngipin. Mas alam ng dentista yan. Mas alam nyo po yan. Pero baka pwede pang isalbar. But anyway, Mr. Chair, tayo nag-suggest noon na ilibre na yung mga test tulad ng MRI, CT scan. Thank you. At libre na pala. Pinapirma natin sila. May commitment Yes. letter sila during budget deliberation. Pati yung sa prophylaxis, libre na rin. Thank you. DOH yung rabies, libre ngayon. Saan pwede? Sa Super Health Center, pwede sila? Opo, actually, yung po mga anti-rabies natin ay binababa po natin yan sa mga CHD around the Philippines. So, depende po yan sa request ng CHD. Ang CHD po ang makikipag-coordinate sa provincial health officer ng bawat province and then province to the LGU. So, ganun po ang sistema po ng DOH. Pero hindi po siya talaga sufficient with the budget that we have. So, pero from last year, tumaas na po siya ngayon dahil 2,700 doses na po ang, 2.7 doses na po ang bibili natin for 2025, Mr. Chair. Salamat. So they can avail it sa mga health facilities natin. Baka pwede yung mas spread pa ng mabuti. Kasi yung kahapon may nakausap ako ng mga mayors ng Aklan kasi meron pong League of Municipalities. Yun ang concern nila, yung availability ng vaccines, yung free vaccines, ang mahal po ng anti-rabies na mga injections na yung iba hindi talaga maka-afford. Baka mapakalat nyo sa inyong regional offices po ito and down to the super health centers sa DOH. Kindly. Salamat.